Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa'yo mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan mang nago ka pa. Kung ito'y sumika, iyak tumawa, at manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang siya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo, ang kwento ko, i-kaibigan. Merry Christmas! Merry Christmas. Yes. Red na naman ako. Oo, masa yun. Actually, magro-red ako na magro-red. Oh. Marami akong red. Kasi nagtuwa ko sa politika, di ba? Red yan. Isa kong ano. Ano yung senior, pag nagsuot ka ba na kaka-invite ka ng happy energy, parang gano'n? Dahil Pasko na. Sabi ng mga Chinese, di ba? Pag may birthday, pag may ano. Oo, lucky red pala. Ganyan. Para sa kanila. Yes. Kamusta po, senyor? Yeah. Ikaw ba, Tata Bert? Kamusta ka po? Okay na okay na okay. Ang daming okay, no? Ah. Okay. Ayan. Ang gabi po. Oh, napaka-successful po ng activities Yes. natin. Oo. Maraming natuwa sa activities natin na yun noong Sunday. Yeah. At mukhang nainggit yung mga hindi nakarating. Sayang kasi iba-iba tatawid every activities. Nagkaroon ng palitan, ika nga, no, ng pwesto. Biglang sumingit ang green team, nanguna. Oh. Lakas talaga green. Oh, Kung konti lang sila to. kunti pa yun, ha? Pero alos patayin si Fred. Ayan, Kuya Fred. Sana okay ka pa? Tapos gusto niya lumipat. Yung lilipatan niya, hindi niya alam lalo siyang papatayin doon. Malala. Oo. Yes. Pero napakasaya. At syempre, napaka-fruitful na naman po yung lecture ni Senyor and games in between. Ayan. Yes. Well, yung Taal Volcano nga pala, nasa balita na naman ngayon dahil sa kanyang pag-e-erupt, no? Yes. Anong tawag doon? Phreatic eruption? Something like that. Ang term nila phreatic eruption. Sana naman hindi lumakas. Hindi lumaki ang pag-erupt na yan. Hindi lumakas. At ika nga huwag pinsala. Pasko na, ang dami pang ano. Yun nga Pag magpapasko talaga, ganyan. Sa Isabela, yung mga kamag-anak ko doon, sabi patong na raw yung ano nila, sweater nila. Oo, sobrang lamig. Sa lamig. Amihan. Bagay po kung dito medyo malamig na. No. Mas malamig sa norte. Ayan. Well, sa pamilya nga pala ng dating senadora, Santanina Rasul, matagal ding naging naging miyembro ng Senate yan, 1987 to 1995, 8 years. No, namatay na po siya at the age of 94. Biro ko 94. Yan ba yung kapatid ni ano? Hindi ko lang alam kung pero naging senador nga siya noon. 1987 to 1995. Nakikiramay po ang ABFI, ang AGT, sa pagyao po ng dating senadora Santanina Rasul. Batang-bata pa. 94. Hello. Yes, Tata Bert. Ano ba po? Wala na masyado. Puro yung ang panahon ngayon nalulod na yung mga tao sa balita tungkol sa impeachment, tungkol sa iba pang bagay. Ngayon sumingit na naman at nagkaroon naman ng pagsasabit daw ng kanyang sagot sa mga accusations sa kanya. Si dating spokesperson na si Harry Roque nag-submit ata ng kanyang affidavit na notarize sa Bahrain ba yun? Or basta somewhere in Dubai. Abu Dhabi. Yan. Ano lang? Nagsubmit ng ganyan. Ang problema, pini-question nga yung Ba't nandun siya? Nandun siya?
ayun, ang sabi na, doon daw siya, then ngayon wala na raw uli doon. Yung mga... Ay, ang gulo ng Pilipinas talaga. Ginugulo ng mga taong ito. Maganda si Harry Gadon, yung dating abogado. Oo. Pero tanggalin din siya, kasi tinanggal siya. Dinisban siya. Hindi magkakampi sila. Opo. Ganun talaga ato eh. So ngayon, kakalaban na Kalaban sila. na. Politika. Ayan. Congrats po pala kay Alex Ayala, ang ating tennis Oh, player. yeah. Natalo niya ang Russian Uy. na player. Di ko po bigkas yung Russian eh. Basta nag-ano. Congrats po. Anak ni Noel Ayala yan. Ay, hindi ko lang alam. Anak. Anak. po. Anak ni Ayala. Congrats. Ayan. Ano pa po ba? Ang kaganda. Sa UAAP, mukhang nasa Latubi po yung maglalaban. Tapos na agad? May finals na? Wala pa sa inyo. Mukhang sila na daw. Ano sila na? Hindi na marami panlaban. Marami po ba? Parang... May round robin ang tawag doon eh. Lalabanan ng lahat. Para umabot sa say, okay po. So, tapos siyempre yung top na team yun yung maglalaban-laban. Gulo mo eh. Sumunod talaga. Gusto ko lang nakapunta sa kanya. Good luck po. Ayan. Yes. So ano pa? Ano ba yung mga activities natin this December, no? Sa ano nga pala, sa Thursday, Yes. muling magkakaroon ng pilgrimage sa Manawag po, and that is December 5, no? Punong-puno yung mga sasakyan at marami pang gustong humabol. Unfortunately, hindi po tayo makapagdagdag pa ng masasakyan sa panahon ito. Hopefully, sa mga darating na pilgrimage, muli. Ang in-demand ng December Oo, madami. Ano na ba? humabol. Walang gustong lumabas. Pati driver, di na Si Bix pumapas. gustong sumama eh. Eh ano, anin lang ako sa kabin span mo. Pwede namang ilipat yun. May maliliit pa yan. Mamaya tignan ko. Meron. Ay, yung driver po, magkakasya naman po. Purpose Ayan. Yes po. God bless po sa inyo. Pilgrimage po sa Webes. Okay. At yung Christmas party nga pala ng center ng ABFI will be on December 25 mismo. May healing po noon, sa umaga po yun. And after the healing, saka po magkakaroon ng kasayahan. Dahil sa umaga, kalong ko. Saka pa lang pala. Joke lang talaga. Ayan. Well, nag-enjoy talaga ako doon sa ano natin nung Sunday, no? Tuwa ako doon sa hindi ko akalain na ganun kadami yung darating na ano. Sa umpisa kasi ilan lalo na yung green team. Kala ko all in her lonesome si Kahit cold eh. si then suddenly ayun na darating na. Maganda yung tinakal natin pag Genesis. Yung Ayun, bata, oo. Genesis ang tinakal din nila. Si May kasi katekismo, nag-ano siya. Tapos si Mateo daw. Yan. At least bata pa nun. Very open. Mag-debate rito sila. Kaya iniisip ko eh. Pero okay lang yan. Ayan po. Ano po ba? May bagyo po ba, Tata Bert? O Wala. Sheer line tawag nila. Sheer line at amihan yan ang mga yan ang cause ng klima natin sa mga panahon ito. Balitang masasaya. Balitang masasaya. Masaya, bumaba po ang diesel, yung po masaya. Malungkot, tumaas yung gasolina. Polarity. Yan po. Good evening po sa ating mga viewers. Kuya Joseph, Miss Linda, Ate Tin, Tito Belen, Ate Irene, Miss Gregoria Castillo, Ate Brenda, kamusta ka na? Miss Lydia Soribio, Miss Rita Palak, Elsa Coloma, Tita Helen Tolentino, Tita Julie, Miss Buda din, hello po, Josephine Young, ito po ba si Josephine Mariano? Hello po.
Ate Maricar Atienza and Ate Connie Magnaye. Hello po, good evening po sa inyo. At sa lahat po na manunood po ng replay. Ayan. Yeah. Mapapanood niyo po kami ngayon sa Senior Anthony Rivera Facebook page. Sa replay naman po, Senior Anthony Rivera-AGT. Ayan, sa YouTube. Hello po sa inyo. So, magkalaban na Lasal ka kayo. Sure na. So, go UP. Go. Go lang. Okay. Lasal ka no? Opo. Lasal. Then St. Benil. Opo, alam ko, Benil, pasok din sa finals ng NCAA naman. Hindi ko alam kung kailan naman po. Congrats po sa NU Bulldogs. Pang every year sila na lang nananalo ng cheer dance. Napakagaling naman talaga kasi. Di ba ikaw cheer? Dati sinyo. Nakakagis pa ako dati. Kaya pag nanonood ako, Ikaw doon? opo na. Kasi syempre tatawid pa yun. Pero parang ngayon, Pag hinagis ka ngayon, Hindi ka nasasali. kaya po, hindi po maaangat mismo. Hindi na mauumpisahan. Ay, nako. Ganun na po talaga. Ayan. so, ayan po, yun po yung previous live niya po, past live. Past life. Very good. Yan, tama ka na sir. Past life ko yun. Ay, ayan po. Ate Brenda. Hi, Anje. Okay naman ni. Belated happy birthday. Thank you po. Dapat magpapalipo. Live po ako. Pinigil ako ni Senior. He gave me an enlightenment. Oh, talaga. Hindi, kasi, alam nyo, when doing medical procedure, when taking medicine, when taking anything hindi normal, check nyo yung mga side effect. Tama. Check nyo palagi yung side effect. Kasi huwag kayong maniwala sa sabi-sabing maganda, sa promotion na maganda. Kasi lahat yan sasabihin nila Yes. Para negosyo kasi yan It is just a plain business. Okay? So lahat ng maganda sasabihin nila maliban sa side effect. Okay. So you have to due diligence, no? Ibig sabihin, ikaw mismo ang maghanap, mag-aaral ng mga ano yung consequences ng mga pwede mong mangyari, no? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng aksyon, halimbawa, bibili ka aircon, nag-due diligence ka na ba sa babayaran mong kuryente? Once na nag-aircon ka, malamig ba yung aircon natin? Parang di masyado. Anong ilang degree? 20. Parang nag-aircon ka pa. Gawin mo 16. Okay. So, ayun. Lahat ng action, mag-aasawa ka, dapat mag-check ka, ano yung responsibilidad, obligasyon, ano yung pwedeng mawala, ano yung pwedeng madagdag pag nag-asawa ka na. Yung iba, akala nila all roses and honey, hindi nila alam may kasamang thorns, tsaka yung bee mismo. Sting. Oo nga. So, ayun, binigyan ko siya ng atrasye. Ewan ko, ako kasi pag ako kausap, ganun ako talaga palagi. Talagang pinag-aaralan ko yung pros and cons, do's and don'ts. Yan yun. Anong ko ano yung pakinabang kasi in the end of the day, it is your life. Yan yun, it is your life. It's your life. It's now or never. Okay? Pero buting Ate Brenda, nagtanong ka kay Senior kasi before kung ano naman yung decision. Kakatwira niya, hindi ko nasasabihin. Bakit siya, O, tingnan mo yung itsura niya, hindi ko nasasabihin. Hindi ko ganun yung mukha. Opo. Tigas, hindi gagalaw. Lahat na nagpa-botox, hindi tigas na mukha, ha? Hindi. Pag humili, hindi gumagalaw yung mukha. Ang cartoons. Tsaka magkakamukha na po silang lahat. Parang yung magkakamukha. Sino? May pinanganak na Na ano po to? Mongoloid. Ano ba gusto mong sabihin? Mongoloid nga. Mongoloid. Pwede mo masabi. Hindi iniisip ko yung Mongoloid. Albino, magkakamukha rin. Oo nga po. Oo nga, may albino, no? Mga kalbo, magkakamukha rin. Nabakti.
Pagod ako. Pagod ako. Sabado, healing, linggo, activity. Monday, meron akong meeting. Layo! Quezon province na eh. Ngayon dapat ako magpapahinga. Hindi rin ako magpahinga kasi nag-attend Christmas party ni Miss Anne. Baka naman manalo ka pa dyan ha. Baka naman star of the night ka pa ha. Laki-laki na ng ano mo ha. Tiyan mo. Yeah. Okay, sis, ano ka ganun eh. Galing siya dyan. Halloween, Christmas. Yeah. So ano pa? Ang haba niyang 107 na awit na. Bakit ba mahaba yan? Awitin niya yan. Yes. Laki na. Malaki sa buhay niya. So ako maglalaro ako. Ate, salamin ko. Sakit na mata ko, parang may tumapong insektong sakit. Hindi masakit makati. Ano? Hindi kaya kuto sa inyo. Kuto? Ayan po, sa mga bagong pasok po, nasa libro po tayo ng mga awit or psalm o mga salmo. So, dahil po awit siya at ginawa siya ni David to praise the Lord, no? So, aawitin po namin siya kasi ginawa po siyang awit. Ganun ba yun? Okay. Kung tula. Itutula natin. Ikaw lang, bakit? Ay, na. Okay po. Ayan. So, magsisimula na ngayon? Yes. Pwede sila magtanong just in case. Yes, go po. Question lang po kayo dyan. Ayan po. Pagbasa at pagkanta mula sa libro ng mga awit, chapter 107. Awit ng pagpapasalamat sa kabutihan ng Si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng niligtas, tinubos ni Yahweh. Bayaang magpuri, mga tinulungan, upang sa problema sila ay magwagi. Sa sariling bayan sila ay tinipon at pinagsama-sama silang at kanluran. Timog at Ilaga ay doon kinuha. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain kaya't sila'y nagutom, na uhaw na luba ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Nang sila'y magipit, kay Yahweh sila tumawag, at dininig naman sa gipit na lagay sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan, tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangan niyang pagliligtas. Mga nauuhaw ay pinapainom upang masiyahan,
mga nagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Sa dakong madilim may mga nakaupo na puspos ng lungkot, bilanggo sa lusa, at sa kahirap ay sila'y nagagapos. Ang dahilan nito, sila'y naghimagsik, lumaban sa Diyos, mga pagpapayo ng kataas-taasan ay hindi sinunod. Nahirapan sila pagkat sa gawain sila'y hinagupit sa natamong hirap. Nang sila'y bumagsak ay wala lang lumapit. Sa gitna ng hirap kay Yahweh sila'y tumawag at dininig naman Yahong kahilingan na sila'y iligtas. Sa dakong madilim sila ay hinango, sa gitna ng lungkot at ang tanikala sa kamay at paa ay kanyang nilago. Kaya dapat naman kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Winawasak niya maging mga pinto, nayari sa tanso, ang rehas na bakal ay nababaluktot kung kanyang mahipo. May nangagkasakit dahil sa kanilang likong pamumuhay, dahil sa pagsuway. Ang dinanas nila'y mga kahirapan. Anumang pagkain na makita nila ay di na magustuhan. Ano pa sa anyo, di na magluluwat ang kanilang buhay. Sa ganoong lagay sila ay tumawag kay Yahweh, tinulungan sila, at sa kahirapan sila ay tinubos. Sa salita lamang ng kanyang patid, sila ay gumaling at naligtas sila. Sa kapahamakang sana ay darating. Kaya't dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Dapat ding lumulog, nadala ang handog ng pasasalamat
lahat ng ginawa na ibalita, umawit sa gala. Mayroong nagdaya, nalulan ng barko sa hangat maglalakbay, ang tanging layunin kaya naglaya upang mangalakal, nasaksihan nilang lahat ang kapangyarihan ni Yahweh, ang kahangahangang ginawa ni Yahweh, na hindi maarong nang siya ay mag-utos. Nagalit ang dagat, hangin ay lumakas, lumaki ang alon, ay pagkatataas. Ang sasakyan nila halos ay ibukol mula sa ibaba. Kapag naitaas ang sasakyang ito'y babagsak na bigla dahil sa panganib ang pag-asa nila ay halos mawala. Ang kanilang anyo'y parang mga lasing, napahabay-habay, dati nilang sigla. Mga katangi ay di pa kinabangan nang nababagabag kay Yahweh. Sila ay tumawag, binininga sila, at sa kahirapan sila ay niligtas. Ang bagyong malakas pinayapan niya at kanyang pinatigil, pati mga alon na naglalakihan ay tumahimik din. Nang tumahimik na, sila ay natuwa. Naghari ang gala at natamo nilang kanilang pakay sa iba yung dagat, kaya dapat naman kaya we magpasalamat dahil sa pag-ibig niya at kahangahangang pagligtas. Itong Panginoon ay dapat itanghal sa gitna
dapat na purihin sa kalipunan man ng mga matanda. Nagagawa niyang tuyuin ang ilog na tulad ng ilang naging mga batis ay nagagawa rin parang lupang tigang. Ang lupang mataba kung kanyang ibigin, nawawalan sa isa'y dahilan. Sa sama ng mga nilikhang doon, nananahan kahit naman ilang, nagagawa niya matabang lupain, nagiging batisang sagana sa tubig. Sa lupaing iyon ang mga nagugutom, doon dinadala, ipinagtatayo ng kanilang lungsod, at doon titira. Sila'y nagbubukid, nagtatanim sila ng mga ubasan, umaani sila ng saganang bunga sa lupang tinamnan. Sila'y pinagpalad, lalong pinarami ang kanilang angkan at dumami rin. Pati mga baka sa kanilang kawan, kapag pinahiya ang bayan ng Diyos at nalupig sila, ang bansang sumakop na nagpapahirap at nagpaparusa. Sila'y susumbatan itong Panginoon ang kanyang gagawin. Ikakalat sila sa hindi kilalang malayupain, ngunit itataas ang nangagdurusan, laging inaapi parang mga kawan. Yaong sambahayan nila ay darami, nakikita ito ng mga matuwid, kaya nagagalak titikom ang bibig ng mga masama at taong pahamak. Kayong matalino, ang bagay na ito'y inyong unawain, ang pag-ibig ni Yahweh di na kumukupas ay inyong tanggapin. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
chapter 107 po. Awit ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Okay. 107. Ito, sobrang haba, no? Yan. So, pwede hinati-hati kasi yan sa apat, no? Yung pagkawala nila sa disyerto, verses 4 to 9. Yung pagkakabilanggo nila sa Babylonia, 10 to 16, no? Yung pagkakasakit, at saka yung bagyo, no? O sa karagatan. So, yan yun. Yan yung struktura nung kantang to, nung awitin na to, na pinagsama-sama. Do apat dapat pinaghahiwa-hiwalay eh. Hindi ko alam ba't ano. Well, anyway, dito sinasabi dito, ano, yung, anong tawag dito? Yung kapangyarihan, no? Ng Diyos dito pinapakita, no? Sa lahat ng mga bagay, no? Tingnan mo, nung wala silang makain, sila yung nagugutom, nauuhaw sila, nagbigay ng kanilang ikaliligtas ng mga pagkain na yan, Diyos. Yan. So yan, sinabi yan dyan. Dinala sila sa isang lugar na kung saan makakainom sila at makakakain sila. Yan yung sinasabi sa 4 to 9. No? Yung 10 to 16 naman, yan yung pagkakakulong nila sa gitna ng hirap. Mahirap makulong, mahirap makubkub. No? Nakubkub sila eh. Yan yung kaparusahan nila nung time na Babylonian exile sila eh. Yan yun. So, yan yung sinasabi dyan, no? Tapos yung pagkakasakit naman, sinasabi rin dyan, ng 17 to 22. Nagkasakit sila dahil sa mga likong pamumuhay, yan. So, yan din yun. Tapos yung bagyo, no? Yung bagyo sa dagat, no? Yan. So yung binabanggit din yan. Dito, sinasabi ko nga, no? Ito, hindi naman lahat gawa ng Diyos. O walang gawa ang Diyos dyan. Decision ng mga Israelite, yung tinanas nila. Yan yun. Kasi, wala sa disyerto, yung pagkakaligaw, mga hindi sumusunod yan eh. Yung pagkakubkob nila ng Babylonian exile, yung pagkakaroon ng mga sakit, no? Hindi pagkakasunod yan. Yan yung isang problema eh. Kasi pagdating sa Diyos, yung magduda ka lang, kasalanan na actually yun eh. Kasalanan in a sense na ikaw yung mapapahamak. Yan yun. Hindi yung kasalanan sa Diyos, kundi kasalanan mo sa iyong sarili kasi nilalatagan ka nga eh, di ba? Kaya nga, sa seminar natin, tanong eh, masama ba magdasal bago magsugal? Hindi. Lahat ng bagay, bago mo gawain, magdasal ka muna. Bago nga magdesisyon, magdasal ka nga muna eh. Magsusugal ba ako o hindi? Di ba? Yan yun eh. At kakausapin ka ng Diyos o baka maintindihan mo yung Diyos, huwag kang magsugal. Di ba? Kasi sa pagdarasal, pakikipag-usap sa Diyos. Halimbawa, yung meeting ko nung Sunday, business meeting yun. Halimbawa tayo, nag-uusap tayo ngayon, usap yun. Pero pag ang Diyos ang kausap mo, ang tawag sa pakikipag-usap sa Diyos, pagdarasal. Yan. Yan yung ginagawa ni David, yung salmo, o yung psalm, o yung awit, ginawa niya yan sa pamamagitan ng pagkanta. Pero pagdarasal yan. Yan. Kasi anything eh, halimbawa, pag makikipag-usap ka sa Diyos, no, dasal yun. Dasal na automatic yun. Panginoon, di ba? Ang palagi mo sinasabi, paano ba ang tamang dasal? Magpasalamat ka muna. Kasi si Kristo eh. Di ba, Last Supper nga eh. Nagpasalamat muna, o bago niya ginawang yung tinapay, ginawang laman niya, at yung alak, ginawang tubig niya. Nagpasalamat muna. So, in every prayer, dapat pasasalamat muna ang ginagawa. So, yun yung isang problema natin. Problema ng isang tao, nakakalimot, di ba? Nakakalimot tayo magpasalamat. At tandaan ninyo, pakikipag-usap sa Diyos ay pagdarasal. Automatic na yun. Yung alam kasi natin dasal is Our Father, who art in heaven, Hail Mary, Glory be, and etc. etc. Hindi po yun ang tamang pagdarasal. Litanya po tawag dun eh. Ang totoo pong pagdarasal yung pakikipag-usap sa Panginoon.
Yan yan. Okay? Sige, haba ng binasa nyo. Yun lang yung paliwanag na. Sige, ano pa? Baka may tanong kayo. Wala kayong tanong? Kayo mismo walang tanong? Ang sa akin na lang, senyor, makapag-share na lang ako dahil yun sa pagdarasal kanina na yan, no? Pupunta ako ng City Hall. So, bago umalis ng bahay, nagdasal muna ako na sana hindi ako magtaga doon, na sana matapos agad ako. Magbabayad ng amilyar ba? Opo. Pagdating ko sa City Hall kanina, grabe ang dami ng tao, grabe yung pila. Opo. Punta ako doon sa mga seniors, ganun din. Nung nagtatanong ako doon sa isa, saan po ba yung pila? Ando doon sa may dulo ho, doon na, senior yun ha. Pero, nung makita may, dito kayo, may isang bakante, dito kayo. Yung malapit na sa ano. Kaya agad ko natapos. So, nadaya ka? Hindi nadaya ko eh. Yung Nagkataon. siningit ako ng ano doon sa siya mismo nag O, nadaya ka nga. Nadaraya ka. Nag-thank you naman ako eh. Thank you God. Thank you po, Agad. Yung hiling ko mapaaga, napaaga ka. Sa mga naghahanap po, sino po yung po siya. Talagang pasalamat ko doon. Aga ko natapos. Kaya di-share ko yung sa pagpipray. Opo, sa pag-pray. Sige, ano ba pa? So, senyor, yung mga simpleng, Lord, ingatan niyo po ngayong pag-alis, yung mga ganun, kayo Dasal yun. di ba? Dasal yun. O yung magkwento ka ng araw mo lang, yung Dasal yun. din. Kasi pakikipag-usap sa Diyos, dasal. Yan. Yung pakikipag-usap sa isang babaeng sinisinta, ano tawag doon? Ano tawag doon? Panliligaw. Ligaw. At so sa pagpipray, nililigawan mo rin ang Diyos. Depende nga eh. Pero when you're talking to God, prayer yun. Praises yun. Pag sinisinta mo yung babae, panliligaw yun. Okay, panliligaw yun. Pag tayo nag-uusap-usap lang. Pag tayo nagsisigawan, away yun. So, ayun, yun yung iba-ibang level eh, iba-iba ang tawag. Pero the highest is prayer. You can never talk to God. Yung talking, no? It must be in a prayer. Yan yun. Prayer talaga tawag doon. Ako kasi, sinasabihan ko, Lord, ang Diyos mayabang eh. Di ba? Sinasabi ko yan, di ba? Mayabang in a sense na very positibo. Kasi, nanghihingi ka lang ng piso, binigyan ka niya 10,000 eh. O, di ay yabang ng Diyos. Ba't kita bibigyan ng piso? Diyos ako eh. Ano ako, namamalimos ka sa akin? Diyos ako, bigyan kita 10,000. Lord, bigyan mo ako second hand na sasakyan. Diyos ako, mayabang ako, bigyan ka brand new. Tama? Kaya nga, based on my experience, ang Diyos mayabang. Talagang patutunayan niyang Diyos siya with His power tsaka yung all of His glory, pakikita niya na Diyos siya. Base po sa experience ko yan. Kayo, nasa inyo. Kaya nga, di ba, hindi naman ako nanalo ng loto, pero ang dami ko nagagawang kabutihan. Di ba? Yung problema niyo, problema ko nga rin, di ba? Di ba? Mas malalaki pa ang problema ko kaysa sa problema niyo. Sabi ko, pagsubok natin, bon-bon, yung Meralco eh, di ba? Yung Meralco nyo, yung Meralco ko, ang layo ng diferensya. Di ba? Kaya hindi ko alam ang ano nyo eh. Ako, buksan mo ilaw, pagkanday mo ilaw, paano eh. Buksan mo electric fan, di ba? Kung iba yung patayin, maririnig mo patayin, di ba? Ako maririnig mo, buksan, di ba? Buksan. Sa bahay ba, naririnig mo, patayin nyo yung saing kuryente, di ba? Ako hindi, buksan nyo, buksan, dami pa natin pambayad eh. Nakita niyo yung kaibahan pag nasa kubkub ka o nasa within the wings ka ng Panginoon, di ba? Yun yung sinasabi kong malaking kaibahan. May mga paaral kayo, hirap na hirap kayo. Ako, ang dami kong paaral eh. Nakatawa pa nga ako, dadagdag pa nga tayo eh. Dadagdag pa nga tayo ng mga ano eh. But of course, sabi ko nga, may gusto. Yung ayaw wala tayong magagawa. Ayaw nyo eh. Di ba? Kung ayaw nyo, wala tayong magagawa. Minsan ng tao, like tayo, they tend to, siyempre, iba-iba yung gusto nila, no? May mga gusto nila, tapos hindi nila makuha agad. They tend to, yung stray away, yung walang tupa, di ba? Kasi parang ang dating nila, yung dapat ganyan din, mabilis din. Hindi ganun eh. Hindi ganun. May sakit kayo, may sakit din ako eh.
Di ba? Kayo, hinda kayo ng hinda. Ako, wala, hindi niyo ako makikita. Oh. Si Makang lang nakakita. Kaya stress na stress yan, hindi tumaba eh. Yun eh. Minsan nga binibiro ko yan, nagdadrama ako eh. Yung patay-pataya ba? Ugali ko yan, bata pa ako, patay-pataya. Iyak mga kapatid ko, patay ako. Ganun, buhay pa rin ako. Ugali ko na yun eh. Tatalong ko na rin ako sa bintana. Iyakan ko. Abnormal ako eh, yung gagawin ko. Ayan yan. Okay? Anong mas effective, senior? Kasi di ba may nagdadasal na tahimik lang, may nagdadasal na malakas nilang binibigkas. Anong tanong? Ano po mas effective doon? Ang mas effective yung talagang yung totoo ka, hindi ka nanloloko. Kasi we tend to lokohin ng Diyos eh. Niloloko natin ng Diyos. Halimbawa lang, Lord, panaluin mo ako ng loto para makabayad ako ng utang. Sabi ng isang pasyente, di tanong ko, magkano utang mo? 1 milyon? Wala naman po. Magkano? Wala pa po 10,000. Loto gusto mo? Magkano minimum price ng loto? Milyon, di ba? So, hindi loto ang kailangan mo, di ba? Kailangan mo waiting, kailangan mo magkapera, magkatrabaho. So, I did pray na rin miskin nung araw na manalo ng loto. Awa ng Diyos, di pa rin ako nananalo eh. Pero lahat naman ng pangangailangan ko, nabayaran, lahat naman na inabili, lahat naman. So, ibig sabihin, binago ko yung dasal ko, kundi diretso. Lord, kailangan ko ng lupa, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng kotse, kailangan ko ng tuition, kailangan ko ng ganito. Binibigay naman niya. So, kailangan diretso. So, isigaw mo man yun, itahimik mo man sa puso mo yun, kung totoo ang dasal mo, pakikinggan. Pero kung hindi totoo, niluloko mo yung Diyos na mananalo ang loto tapos utang mo 10,000. Hindi mangyayari yun, di ba? Ganyan. Intindihan nyo? Yes. Thank you po, sir. From Nathan Troy, sadyang napakagaling ng Diyos. Comment. God is good. All the time. Yeah. Sige. Yun ang t-shirt natin ilalabas. Pang New Year. God is good. Kulay violet. Ang ganda yan. Tapos may logo pang paswerte. Sige, basa na kayo. Hindi ko alam lang kung kailan gagawin ni Direk. Tapos magkakanda, kumahog na naman. Haba-haba ng panahon eh. Chapter 108. Nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya, o magsigisi na nga kayo, mga lira at alpa, tumugtog na at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ka'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa ibabaw ng mga langit, ikaw ay itatanghal. At dito naman sa daigdig ang iyong kaluwalhatian. Sa taglay mong kalakasan kami sana ay iligtas, upang kaming iyong lingkod ay hindi na mapahamak.
Dinggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. Sinabi nga nitong Diyos mula sa tronong luklukan, hahatiin ko ang Shechem bilang tanda ng tagumpay. Paghahati-hatiin ko ang sukot na kapatagan, patapos na gawin, ito'y ibibigay sa hinirang. Ang Gilead at Manases, dalawang dakong ito'y akin. Magsisilbing helmet ko itong lugar ng Ephraim, samantalang itong Juda ay setrong dadakilain. Ang Moab ay isang lugar na gagawin kong hugasan, samantalang itong Edom ay lupa kong tatapakan. Doon naman sa Pilistia, tagumpay ko'y isisigaw. Sino kaya ang sasama sa lakad ko, Panginoon, sa lungsod na merong kuta? Sinong maghahatid ngayon? Sino kayang magdadala sa akin sa lupang Edom? Dahil kami itinakwil, hindi mo na pinapansin. Kung ikaw ay di kasama, paano ang hukbo namin? O Diyos, kami tulungan mo sa paglaban sa kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay walang kabuluhan. Kung ang Diyos ang kasama sa panig namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay, dito po ang gawa po ni David, no? Yung kanyang loyalty. Ano yung loyalty? Katapatan sa Panginoon. Yung pag-worship niya. Actually, gusto niyang ituro yung pag-awit. Kanina may pinanunod ako yung nawala sa Colombia, nag-crash. 4 na bata, no? For 40 days, no? 40 days, hinahanap din. Napanood mo yun? Parang documentary style na pelikula. Ito nakita ko, no? On the last day mismo, as in last day, ginawa nila yung huling-huli ng umalis na yung mga sundalo eh. Sa iba yung may mga kasama silang native. Yung native. Napanood mo ba yan, Lord? So, gumawa sila nung tinitimpla o niluluto nilang yung magti-trigger, no? Para magkaroon sila ng hallucination, tawag, o may makita silang vision kung nasa saan yung mga bata. So, lahat sila naiiwan doon. Parang 8 na lang o 10 yung naiwan eh. Uminom. Okay. So, isa-isa lang uminom, tapos kinukuha nila yung data kung ano yung nakita. Yung pinakahuling uminom, siya yung nakita niya yung bata, buhay pa. And eventually, umayaw na yung iba, bumalik na. 4 na lang sila ang naiwan, nagpapahinga, narinig nga nila yung iyak. Okay. So, buhay pa yung mga bata, daw payak na, no? Ito dito nakikita ko, no? Kasi dahil mga bata yun, siguro hindi lang nila kaya paliwanag. Yung 40 days in the forest, in the wilderness, parang hindi 40 days sa kanila yun. Kasi nasubukan ko ng maligaw na ganyan eh. Yung time stops, minto yung oras. Maaaring 40 days sa atin, sa kanila hindi. Wala silang rila, wala silang
Survivor po ito ng aeroplano, true story ito ng Colombia. So, daw payat sila, hirap sila, yung time huminto talaga. Sa totoo lang, yun yung ano ko. At kaya nakita nga, hindi mo kayang hanapin. Gumamit na sila ng lahat ng mga gadget nila. Sinasabihan na nila through helicopters, hanggang kayo, diyan kayo huminto. Hanggang sabi ng mga bata, nawawala daw. So, hindi nila dinig. So, sa tingin ko, no, yung mga bata, may yung nature mismo ang for them to survive yung onslaught ng being on the forest, no? Dahil nga pure sila, hindi nila nagagamitan ng isip. Kasi ako, based on experience ko, sabi nila maghapon daw ako nawala, pero tingin ko ilang oras lang. So magkaiba talaga yung time. Pag nasa wilderness ka, hindi mo mapapansin yung panahon. So, yun yung nakikita ko, no? So, doon din nakikita ko yung nagdasal sila, nag-ano sila, yung bumalik sila sa natural. Kasi, mga natibo sila eh, native po sila ng lugar eh. So, bumalik sila sa lugar, no? Actually, magkaaway yung mga native, kaya sundalo. For the first time, nagsama sila, pero umiulis na nga yung lahat ng mga sundalo, naiwan na sila. So, usapan nila, yung huling araw na yon, yun yung ano, so, yung araw na yon, isang oras na lang, susunduin na sila, doon nila nakita yung mga bata. So, isang oras na lang, ha. So, ito po, yung pinakwento ko po, alam niyo po, yung si Linda, madalas ako niya, Senyor, kailangan natin ganito. Nagpapanik na yan. Kailangan bukas. Bukas pa pala eh. Dahil pa pwede mangyari. Though, magkukulong na ako na, nagdadasal ako, kinakausap ko yung Diyos. At palagi namang merong milagro. 26 years, sa dami ng ano. Yan, hindi ko nga lang magawa milagro. Maganda yung si Linda eh. Pero maganda na rin yung itsura niyan yan. Kamusta ka na? Vertigo yun sa araw. Ay, mag-vitamins ka. Yung BP mo mataas. BP mo. Hindi mo kaya yung mataas. Ay, kung mag-200 ka, tulad ko, di pa kaya ka. BP mo mataas, kaya nagloloko yung mga ugat mo barado. Okay? So, yun yan. Well, anyway, balik tayo sa kwento. Dito po, no, gusto ko ituro ni David, yung pag-awit. Kasi yung mga natibo, nakita ko kumakanta sila eh. Di ba, sabi nung yung nakakita mismo, yung mismo na apat sila na iwan eh. Lahat sila nagbalikan na, yung apat na lang ay hindi bumalik. Isang oras, bago sunduin sila, nakita nila. Okay, ganda dito. Dokumentary po ito, pamagat nun? The Lost Children. The Lost Children. Panoorin niya po sa Netflix. Sabi niya, pero kumanta daw siya na hindi niya alam yung kanta, yung wordings, yung himig, hindi kumanta, pero parang is talking about God. Hindi sila Kristiyano eh. Ayan. Ay hindi, Kristiyano pala sila, Kristiyano. Kasi ang dinadasal ng bata, pababa, ano nga yun? Our Father eh. Parang gano'n, di ba? Habang pasan-pasan. Opo. Di ba? Habang pasan-pasan. Our Father. Ayan. So, yun yung sinasabi ko nga. Pero yung nakahanap, yung umawit nga daw siya ng something na hindi niya pa naawit, no? So, yan. Kaya nga nakita ko yung tono nyo, lalo na si Anje, papunta sa basurahan. Umpisa okay eh. Miski ako naman, pag ako kumanta, umpisa okay eh. Pag yung naiipit na papunta sa basurahan talaga eh. Ang hirap eh. Ang hirap eh. Di ko alam kung may uugma yun. Di ko alam kung paano kinanta to ni David eh. Pero yun po yung gustong i-share sa atin ni David o ikanta. In everything, umpisahan talaga sa naghahanda ako ngayon o Diyos ko, ako'y handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Yan. So sabi niya, gumising nga kaluluwa, gumising nga, magsaya. Magsigising nga kayo. Mga lira at alpa, tumugtog, ganintay. Liwanag. So sa mga tweet, yun po yun, no? Iniisip ko nga eh. Siguro pag ako rin may mga time ko na nasa bundok ako, nag-iisa ako. Parang kinakausap ko lang yung sarili ko. Kasi pag nasa
Bundo ka naman, tsaka wala kang kausap, kakausapin mo talaga yung sarili mo. Parang gago lang dun eh. Totoo naman yun. Mas kakausapin mo Diyos, di ka naman sinasagot. Pero naririnig niya yun. So, yun po yun. No? Kala ko ba si David palagi sinasagot? Hindi. Naririnig din yun. Pero hindi naman mahalaga madinig natin. Ang mahalaga, we are safe, nabibigay yung kailangan mo, hindi para yumaman o umalwan, kundi para magkaroon ka ng kakayahan, gampanan, ang mga pwede mong gampanan sa lupa, at lalong-lalo na kung pinili mong tumulong sa iyong kapwa. Ayan yan. Eh, sige, basta na kayo. 8 pa lang kayo. 8:30 na. Okay po. Maiksi na naman yan eh. Chapter 109, Panalangin upang iligtas laban sa masasama. Isang awit na katha ni David upang awitin ng punong mga awit. Pinupuri kita, O Diyos, huwag ka sana manahinig. Ako ngayon'y nilulusog niyong mga malulupit, mga taong sinungaling, na manira lang ang nais, kay rami ng sinasabing pangungusap, na di tunay kinakalaban ako. Kahit walang madahilan, bagaman sila'y minahal ko, masama rin ang mga paratang, kahit ko pa idalangin, masama pa rin yaong bintang. Sa mabuting ginawa ko, iginanti ay masama kapalit ng pag-ibig ko, ay galit at lipusta. Ang itapat mo sa kanya'y masama, ring tulad niya kaaway ang pausigin, nang magtamo ng parusa, pagkatapos na malihitis. Bayaan mo na magdusa, kahit siya manalangin, huwag mo nang dinggin pa. Ang dapat ay liit tinataglay, niyang buhay kuhanin ng iba. Tao, maging kanyang katungkulan, silang mga anak niya ay dapat na maulila. Hayaan mo maging byuda, itong giliw nilang ina.
bayaan ang mga supli. Maglakad at mamalimos sa nawasak na tahanan. Palayasin silang lubos. Ang lahat ng yaman niya'y ilitin ang nagpautang. Agawin ng ibang tao ang bunga ng pagpapagal. Hindi siya nararapat kahabang nino pa man. Kahit anak ulila, sa hirap ay pabayaan. Pati ang kanya't lahi ay bayaang mamatay. Sa sunod na lahi niya, ngalan niya ay maparang. Gunitain sana ni Yahweh ang sala ng kanyang mga angkan, at ang sala nitong inaay di dapat malimutan. Huwag din sanang malimutan ni Yahweh ang sala nila, ngunit sila naman mismo ay dapat na malimot na. Pagkat mga tao'y wala namang natulungan, bagkus pa ang mahirap, inuusig, pinapatay. Mahilig sa pagsumpa, kaya dapat na sumpain. Yamang ayaw na magpala, di dapat pagpalain. Ang pagsumpa sa kapwa sa kanya ay parang damit, kasuotang oras-oras, nagagawa ang magbihis. Sana'y siya ang ginawin, katulad ng nasa tubig. Tumagos sa buto niya, iyong sumpang parang langis. Sana'y maging kasuotang nakabalot sa katawan, na katulad ng sinturong nakabikis. Araw-araw ang ganitong kaaway ko, Yahweh, iyong parusahan sa dami ng ginagawa't sinasabing kasamaan. Katulad ng pangako mo, Yahweh, ako ay tulungan. Yamang ika'y mapagmahal, ako'y ipagtanggol naman. Pagkat ako ay mahirap, laging nangangailangan, labis akong naghihirap sa ganitong kalagayan. Anino ang katulad ko na kung gabi nawawala, parang balang na lumilipad kapag ako ay inuga. Mahina na ang tuhod ko dahilan sa di pagkain. Payat na ang katawan ko, butot balat
sa paningin ang sino mang makakita. Sa akin ay nagtatawa, umiiling silang lahat kapag ako'y nakikita. Tulungan mo ako, Yahweh, sana naman ay iligtas. Dahilan sa pag-ibig mong matatag at di kukupas. Bayaan mong makilala na ikaw ang nakakabag. Ipakita sa kaaway na ikaw ang nagliligtas. Ako'y iyong pagpalain kung kanilang sinusumpa sa kanilang pag-uusig. Bayaan mong mapahiya, ako namang iyong lingkod. Mabubuhay na may tuwa silang mga nang-uusi. Bayaan mong mabahala ang damit ng kahihiyan, isuot mo sa kanila. Kay Yahweh ay buong puso akong magpapasalamat. Sa gitna ng karamihay, magpupuri akong ganap, pagkat siya'y laging handang tumulong sa mahihirap, na lagi nang inuusin at ang gusto'y ipahama. Ito ang salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Okay. Yung papuri, no? Dito sinasabi ni David, no? Parusahan yung kanyang mga kalaban. Yan. Ngayon, yung mga umaatake sa kanya, yung mga nagsisinungaling. Ito yung mga panahong pang atut por atut, tanay por anay. So, nabago yan. Panahon ni Kristo, nabago yan. Tandaan natin, nung panahon ni David, puro digmaan, yan. Puro labanan, sarili niya nga anak, di ba? Kinalaban siya, no? Si Absalom, di ba? So, yung isang problema, no? Gusto ni Absalom, siya yung pumalit kay David, no? At buhay pa si David, kinukuha na niya. Hindi niya alam si Solomon pala. Ayan yun. Buti na lang, sinabihan ng propeta, yung ina ni Solomon, no? Para kunin na, no? Yung paghahari. Dito, sinasabi dito, no? Yung mga dapat gawain, yung dasal ng Panginoon, dasal ni David sa Panginoon para siya tulungan. Yan. Yan yung dito, makikita niyo yung pagkakaiba ng panahon ni David at panahon ni Kristo at sa panahon natin. Tayo bilang Kristiyano, hindi si David ang susundin natin. Pag pinag-aaralan lang natin, o ano yan, yun nga yung sinasabi ko, the dynamics of God, yung Godhood, yung kaisipan ng Diyos, sa kanyang pagkalalang, no? Perfecto nga yung kanyang pagkalalang, pero dahil nga sa free will, binigay niya ng kalayaan mag-isip. Kasi, kung gagawin niya, susunod na lang sa kanya ng lahat, di parang mga anghel. Kasi yun ang trabaho ng anghel eh. Kaya nga nag-create siya ng ibang creature. Creature ang tawag sa atin eh, no? Kasi creation tayo eh, di ba? Kakaiba yung ating pagkalalang, no? Yung may free will. Ganon din yung mga hayop, yun. Yung mga hayop, lalang din niya yung creature din yun, no? Ginawa naman yun, no? Para magkaroon ng kasama-sama o katulong, propagation. Kasi lahat yan, yung beast, tanggalin mo lang, yung mundo, magkakaroon ng problema dahil mawawala ng pollination eh. Pag wala ng pollination, wala nang kakainin yung mga hayop. Pag wala nang kakainin yung mga hayop dahil wala nang halaman, eh magugulo na yung mundo. Okay. So, ganun lang kasimple yun. That little bee, no? So, yan yung sinasabi ko nga. Yung Diyos, doon yung kanyang mga payo, yan, halimbawa yung pag-aalay ng dugo, no? Simula nung unang panahon, hanggang panahon ni Kristo, nag-aalay na. Sa panahon natin ngayon, hindi na tayo nag-aalay. Sa dahilan, nag-aalay na nga si Kristo, tinubos na nga tayo.
So dahil tinubos na tayo, alam naman tutubusin mo pa yung sarili mo. Diba? Nung nasaan na tayo sa kasalanan ni Adan, tinubos na tayo ni Kristo, tutubusin mo pa ba yung sarili mo? Yun ang sinasabi ni Kristo, sunod ka lang sa akin. Yeah, siyempre, kung hindi ka nakasunod sa Kanya, natubos ka nga, nalaglag ka naman. Naintindihan mo yun? Natubos ka, pero nalaglag ka. Kaya hindi ka kasama sa journey kung saan yung next stop. Diba? Kasi natubos ka, natubos ka nga. Pero nalaglag ka naman. Di wala na. So, yun yun. Dito, sinasabi natin, di nagbago yung Diyos. Ibig sabihin, magkaiba yung Yahweh na sinasabi nila. At saka yung Diyos Ama natin ngayon, di ba? Magkaiba. Hindi, isa yun. Pero the dynamics, yung kaisipan ng Godhood niya, because of our free will, mag-a-adjust yung Diyos. Kasi gusto niya tayo iligtas. Ganito lang yan. Marami kang anak, no? Yung batas mo iisa, pero flexible yun. Flexible yun. Sa totoo lang, di ba pag sinabi, alas 10, uwi na. Tapos merong uwi na alas 12, may uwi na alauna. Alas 10 pa rin ang gusto nung magulang, umuwi ang mga bata. Pero, whatever yung reason, naging alas 11, naging alauna, minsan umaga pa. So, nagiging flexible. So, ibig sabihin ba, yung magulang mo, hindi lang dapat igalang o ano, dahil pa iba-iba yung ano, hindi. Because sa dynamics ng mga anak, nag-iiba. Pero sa totoo lang, yung gusto ng magulang, alas 10 pa lang, nandyan na sila. Nandun pa rin yun. So, ganun yung dynamics o yung kaisipan ng Diyos. May gusto siyang mangyari sa atin. Pero dahil na may free will tayo, kasi wala tayong free will di alas 10 nandun na tayo sa bahay. Tulad ngayon, party time ngayon. So mag-a-adjust ka hanggang kailan matatapos yung party. Para si Mateo kanina, alas 3 ang uwian. Dahil pwede bang alas 5? Parang hindi, parang ano yan na. Meron ng may girlfriend na. May ring pa, may ring. Opo! CCTV eh. Imagine. Mabagang Magaling na balita. reporter. Oo. Journalist yan. So, may girlfriend na. Niloko pa kami. Doon daw sa isang lugar sila magde-date. Tapos bigla sa kabilang lugar na date para hindi mahuli. Yung pa-date-date na nalalaman. Yan yan. Okay, so binata na. Yan yan. So, ganun din yun. The dynamic, siyempre, hindi ko na pinagalitan. Ang mahalaga naman, andun naman. Lumipat lang sa kabila para style. May style eh. So, yun yun. Yun yun. Kasi dito, gusto ni David. Kasi, when you pray, halimbawa, basketball team, di ba, Lasal, tsaka UP, pareho magdadasal yan bago yung game. Pero isa lang ang mananalo. So, sino yung mananalo? Kasi si David may mga talo din eh. May mga talo din si David na gera, digmaan. Siyempre, kung sino yung magiging kapakapakinabang yung pagkapanalo. Yun yun. Okay? Sige, wala silang tanong. Pero may comment po from Josephine Baron. Good evening po, Senior Viverio and Kuya Bert. Ganda talaga ng boses si Kuya Bert. Nawa po ay mawala stress ko ngayon. Mawawala daw. Lalo po may stress kayo. Chapter 110. Si Yahweh at ang piniling hari. Isang awit na katha ni David. Sinabi ni Yahweh sa akin, Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kung mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Magmula sa dakong Zion ay palagi
ang lupain, iyong sakop, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanyang utos. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahon. Lusubin ka ng kaaway, magmula sa mga bundok, lalabas at samahan ka ng mga kabataan. Si Yahweh ay may pangako, at ang kanyang sinabi hindi magbabago. Ikaw ay pari magpakailanman, ayon sa pagka-pari ni Melkisedek. Si Yahweh ay naroon, noong nakaupo sa kanan mo, at kapag siya ay nagalit, ang lahat ng mga hari ay tiyak na malulupit. Siya'y hukom na hahatol sa lahat ng mga bansa. Sa laban ng walang pugnan, marami ang malalagas, sapagkat ang mga hari lulubigin niyang lahat sa batisalansangan. Itong hari ay iinom at sisila ang katawan sa lakas na tataglayin. Matatamo ang tagumpay. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Okay. Ito, ano to? Ito yung hula, no? Ay, yung sinasabi ko nga nung sa in lecture natin. Dito inuhula na yung si Kristo. Maupo ka sa kanan ko, halbang lubusan kung mapasukong yung mga kaaway. So, dito binabanggit na yung pagdating ni Kristo. Okay? Yan yung Salmo, no? Yan yun. Na 110 yan, no? Grabe sipon mo, ha? Ano? So, dito, sinasabi dito, darating na yung Misaya na kung saan uupo sa kanan mo, no? So, sino ba nakaupo sa kanan ng Ama? Si Kristo. Yan yung sinasabi dyan, no? At saka mula sa pagpapari ni Melkisedek, referring pa rin yan kay Kristo. Okay. So, ikaw ang pari magpakailanman ay sa pagkapari ni Melkisedek. So, lahat yan kasi lahi yan, no? So, dito referring na to, propesiya na to sa pagdating ni Kristo. Yan yun. So, maiksi lang yan, pero dito, siya yung hukom na hatol sa lahat ng bansa. So, ito na yung propesiya, no?
si Yahweh naroon, nakaupo sa kakanan mo, at kapag siya'y nagalit, lahat ng haring tiyak na malulupig. So, propesiya na ito sa pagdating at pagbawagi ni Kristo. Ayan. So, yun yun. Tsaka na natin tirahin yung 11 kasi wala nang oras. Sige po, sir. Ayan. Any last word kayo? Kayo naman mauna. Ako na. Sige po. Well, isa sa magandang nalaman natin dito sa ating nabasa, sa kinanta natin na ito ngayon, ay yung sa bawat lakad na ating gagawain, sa bawat plano na ating isa sa katuparan, unahin po natin ang pagdarasal dito. At makikita po natin, malalaman po natin na ang Diyos ay lagi nakasubaybay po sa atin, lagi tayong ginagabayan upang magkaroon ng magandang katuparan, yung ating mga balakin, yung ating mga lalakarin. Salamat po. Thank you, Tata Bert. Sa akin naman po sa pagdarasal, purihin po muna si Yahweh ang Diyos at magpasalamat bago po yung dasal mismo natin. At pag magdadasal po tayo, yung totoo po, yung mula talaga sa puso. Kasi haharap po kayo sa Diyos, makikipag-usap ka sa Kanya. So dapat lahat po ng sasabihin mo, syempre po, ay totoo. Dahil malalaman naman niya po, totoo man po yung dinadasal. Yun lamang po. Alam niyo po, marami po tayong pagsubok na daraanan sa mundo. May lalaki, maliliit. Pero sabi ko nga po may Diyos naman na makikinig. May Diyos na may dahilan palagi para may ibsan, no? Pagkasolusyonan at ang-ending is mag-iba ang istorya. Tayong lahat. No? Halimbawa mo, Emerald po walang ano dyan. Yung pagbabayad ng buwis, kinakwento ni Tata Bert. So, wala pong lusot po dyan, no? We cannot takas, no? Sa buwis. No? Kasi po kailangan ng gobyerno yan. So, sa mga twin, dahil po tayo may mga pagsubok. Sa lahat po ng pagsubok, iisa lang po ang pwede natin tawagin at tumulong sa atin ng Diyos. Si David po ginawa niya sa pamamagitan ng pag-awit, araw-araw. Ginawa niya pong pagdarasal ang pakikipag-usap sa pamamagitan ng awit. Kaibahan nga lang po, hindi po siya papatawad ng kaaway, bagkus sinusumbong niya sa Diyos ang kaaway. Kayo po, pwede niyo pong isumbong sa Diyos, pero tandaan po ninyo, patawarin niyo po ang mga nagkakasala sa inyo dahil Kristiyano na po tayo Dito po may propesiya na po tungkol kay Kristo na uupo sa tabi ng Ama na maghahari sa pagkapari. At ang pagpapari po, siya po yung spiritual na leader. At ang turo po ni Kristo ay gayahin siya, magsakripisyo tayo ng ating sarili, patawarin natin ang ating mga kaaway, mahalin natin ang ating kapwa, lalo na yung Aba. Magpapasko na po. Hindi po natin gustong maging pangit ang Pasko ng ating mga kapwa. Sinasabi ko nga po tumulong muna bago magbayad ng utang. Marami po nang tumandas ang kilay dyan. Tandaan po natin, pag nagbayad ka po ng utang, eksakto pong amount, may interest pa. Pero pag gumawa ka ng tulong, kahit talaga 10 piso o 100, tulong po yun. That is the very concept. May utang ka 10 piso, may utang ka 1,000, may utang ka 10,000, babayaran mo yun. 10,000, 100. Pero tumulong ka ng 10 piso, kahit piso, tulong po yun. Then I am right. I am right. Hindi po mali ang aking sinasabi. Kasi po sa mata ng Diyos, yung isusubong na lang, ibibigay mo pa. That is a sacrifice. Sana po sa gabing ito, na-share po namin bagya na magpapabago sa ating buhay. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Anthony Vivero. Angelia Nela po. Si Tata Bert po ito, and by the way, may gamutan po bukas being a Wednesday. At para doon sa gustong mag-join sa nobina na pinangungunahan ni Tita Hermie, 8 o'clock po yan. And, hintayin na naman po natin yung 115th
lecture messenger. Salamat po. Thank you po. Thank you. God bless.